Hello po, mapagpalang araw kaibigan. Dito na naman po tayo muli sa tahanan ni Kuya Romy at Ate Dorcas. Silang dalawa, yan. Para silang kumakandidato. Biyaya ng Diyos si Kuya Romy at saka Ate Dorcas. Ang edad po nila, 80. Hindi 80 na po silang pareho. Yan ang biyaya sa kanila ng Diyos na alam nyo, maraming mga tao na hindi na umabot sa ganyang edad na sabihin na natin nawawala na sila. Ay ang makatugtong ka ng 80 ngayon, malaking bagay na po yan. Kasi sa sukatan ng buhay ng tao ngayon bihira po yung makatugtong ka ng 80. Halos madalang na lang po yan. Ano po? Kaya pag nakatugtong ka ng 80, malaking bagay po yan sa buhay ninyo. No? Ngayon, merong Biblia po tayong hawak dito. Itong ating ginagamit pag Bible study o Bible sharing sa tahanan ni Kuya Romy at Ate Dorcas. Dito po sa Barangay 103, Sony, District 1, Tondo, Manila. Every Saturday, nandito po kami upang sama-sama na yung salita ng Diyos ay aming pong pinagbubulayan. Alam niyo po sa buhay natin ito, ewan ko para sa inyo lahat ng tao ngayon, ang tanging kailangan nila yung ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Bakit ko nasabi pong ganyan? Kasi po ngayon sa ating panahon, iba po ang tinatakbo ng mundo natin ngayon, especially sa Pilipinas. Isipin niyo po, yung mga religious person po ngayon ay nakikisaw-saw na sa gobyerno. Na nag-i-involve na sila, nakikibaka na sila. Ganyan na po nangyayari. O itong nakaraan, yung Iglesia ni Cristo. Itong susunod na araw, sabi ng Simbahang Katoliko, tayo naman lalabas. Sana kanilang layunin ay puro sa ikabubuti ng ating bansa. Pero ang masakit, simbahan po nakiki-involve sa ganyan, pero ang layunin po nila, kung ano yung sinasabi nila, taliwas naman sa ginagawa nila. Ika nga kung ano sinasabi ng bibig, iba sa kanilang ginagawa. Sana lahat ng kilos ng yan, anumang klaseng simbahan yan, sa ikabubuti ng ating bansa. Hindi sa ikawawasak ng ating bansa. Alam nyo, pinagdahan na po natin itong sunod-sunod na kalamidad. Lindol, Bagyo. Kumbaga, marami na pong involved na pera dito. Paano tutulungan yung mga nalindol, na nabaha, at nasunugan pa. Kung paano mo sila mayahawon. Kaya dito po, dapat wala yung politika. Pero nangyayari ngayon, sinasamantala ng politikos yung mga nangyayari sa ating paligid. Nakikisaw-saw sila, nakala mo meron silang magagawa. Pero ang totoo, iba ang kanilang agenda. Anong agenda nila? Yan, magbirahan, matirang matibay. Ika nga. Pero sa Biblia po, mas mabuting sangguniin natin ang Biblia sa nangyayari sa ating panahon. Sino ba naman ang gustong, hindi po ba gusto natin lahat mapayapa tayo? Sinong gusto ang magulo? Wala naman. Pero sila mismo ay magugulo. Tignan niyo po ang binanggit ni Apostol Pablo. Sa kanyang sulat, para magkaroon tayo ng katiwasayan na buhay. Ang sabi niya rito, ito po nakalagay, babasahin ko po yung sinasabi ni Apostol Pablo ay
sa unang Timoteo chapter 2 verse 2. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos, marangal. 3. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos natin tagapagligtas. So, ang gusto ng Diyos, ipanalangin natin yung nasa tungkulin. Bilang mamamayan po dito sa Pilipinas, ang katungkulan natin, ipanalangin po yung mga hari. Dito po sa Pilipinas, ang form of government is presidential. Kaya presidente po ang tawag natin. Sa ibang bansa, hari ang tawag nila sa parting Europe. Ano? So, ang sinasabi ni Pablo, ipanalangin ninyo ang mga yan. Ipanalangin. Hindi po sa ikasasama nila. Dapat ipanalangin natin ang gobyerno na tulungan siya ng Diyos, patnubayan siya ng Diyos sa kanyang pamumuno, sa kanyang sinasakupan. Kapag ganun po ang ginagawa natin, anong sabi ni Pablo? Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo makapamuhay ng tahimik. Ang bansa natin ngayon, kaibigan, wala na pong katahimikan. Rally dito, rally doon. Halo-halo na po. Yung mga nagrarally, involved na po sa mga simbahan. Mga estudyante. Sipin nyo, lalabas sila sa kanilang campus, magrarally lang. Estudyante yan. Yung mga simbahan, ganun din po. Nagrarally din sila. Kaya ngayon, anong sabi niya? Makapamuhay ng matahimik. Wala nang katahimikan, kaibigan. Wala na pong katahimikan ng ating bansa. Kahit sino po ang iupo mo sa luklukan seat of power ng Malacanang. Yung iba naman, ang gusto niya, tanggalin yung nakaupo para sila naman yung mamuno. Kagaya kayo. Ang sabi sa social media, sige, tanggalin mo si Bongbong Marcos bilang presidente. Sino ang ipapalit mo? Natural, ang batas, pagka walang presidente, ang uupo ang vice president. Paano ngayon yung vice president na si Sara, manglulustay ng pera ng taong bayan? Kaya sabi sa social media, tanggalin mo si Bongbong, ang ipapalit mo, magnanakaw. Sabi nila. Kaya wala pong katahimikan eh. Kasi po, hindi nila ginagawa itong utos na ito. Ito pong binabasa ko, utos ito sa mga tao. Ulitin natin ha. Sabi ni Pablo, idalangin rin ninyo ang mga hari. Utos yan. Kapag ginagawa mo yan, kaibigan, ano ang consequence niyan? Ay makapamuhay ng tahimik, mapayapa, makadiyos, at marangal. Kung totoo kang makadiyos, sundin mo ito. Kasi utos ito ng apostol na si Pablo. Pero hindi po nila sinusunod eh. Baka nananalangin sila, sana mamatay na si Bongbong. Baka ganyan. Hindi natin masabi. Di po ba? Kasi parang mawala na siya. Lalo na yung mga kalaban niya sa politika. Kaya wala pong kapayapaan kasi po hindi nila sinusunod itong utos na ito. Sa verse anong nakalagay 3? Ito ang mabuti. Kapag pala pinagpipray mo yung gobyerno, sino bang presidente?
Bongbong Marcos. Sino bang Vice President? Sara Duterte. Sino yung nasa Supreme Court? Kasi yan ang successor ng pagka-presidente eh. Pag walang presidente, ang Vice President. Pag wala na yon, yung Senate President. Pagkatapos nun, wala yon, ang Korte Suprema. Yun ang sunod-sunod eh. Dapat ipagdasal mo yan. Hindi eh. Kapag panik kasi isang politiko, hindi mo ipagdadasal yung kalaban. Ipagdasal mo man, mawala sila. Para yung pinapanigan mo, siyang uupo naman. Ultimo Korte Suprema. Isipin nyo, pagka naglabanan sa korte, ano mang klaseng korte? Saan sila tumatakbo? Court of Appeal. Umapila sila. Pag natapos sa Court of Appeal, saan sila tatakbo? Sa Korte Suprema. Paano kung yung Korte Suprema panig sa isang panig? Sa isang tao? Hindi siya neutral. Dapat neutral kayo eh. Yan ang nangyayari. Pinapakita ninyo, kayo man nasa Korte Suprema, hindi kayo neutral. Pumapanig kayo sa isang grupo. Bakit ko nasabi yan? Itong nakaraan lang oh. May impeachment, ano sinabi nyo? Illegal ang impeachment na ginawa nyo kay Sara. Pinapaliwanag naman ng Kongreso yung ginawa nila. Ayaw niyong pakinggan. Kasi nga, lahat kayong nandiyan sa Korte Suprema, 15 kayo ha, yung 13 ang nag-appoint si Duterte. Yung matandang Duterte na ngayon nasa The Hague. Dahil appointed niya kayo, imbis na sundin ninyo ang mandato, anong ginawa nyo? Anong ginawa nyo? Hindi nyo sinunod ang mandato ninyo at sinunod ninyo yung gusto nila. Dapat hindi eh. Para sana binigyan yung pagkakataon si Sara na sagutin lahat ng akusa. Hindi eh. Kayo mismo nagsabi, illegal yan. Antimano, pumasok na kayo sa eksena. Hindi pa kayo iningan ng tulong, antimano, umeksena na kayo. Kasi nga, yun ang sabi ng taong bayan, lahat naman kayo dyan, 13 kayo dyan, appointed lahat ka ni Duterte. Nasaan ang transparency dyan, kaibigan, mga korte? Wala. Kasi nga, antimano, pinatay na ninyo. Samantalang sabi ni Sara Duterte, handa kong sagutin yan. Kung handa niya sagutin, bakit niyo pinatay? Di ba? Wala tayong walang personalan dito. Ayan kaya walang katahimikan ng bansang Pilipinas. Walang katahimikan. Kayo mismo, ang kauli-huli ang korteng tinatakbuhan ng taong bayan, kayo pa. Kayo pa. Ang nagpapakita ng kumikiling kayo. Dapat hindi kayo ganyan. Pero ano ginagawa niya? Ito, naglabas na naman kayo ng mandato. Dahil alam ninyo, merong isang senador na arestuin na naman ng ICC. Sukat ba naman, naglabas na naman kayong mandato na dapat dumaan muna sa inyo ang lahat-lahat. Walang batas na ganyan. Ayon sa batas, kapag meron dumating na isang warrant of arrest galing sa International Police, ang ating gobyerno, yan. Yung batas na, pag pumunta dito, kagaya kay Duterte, pumunta yung International Police dito, kinuha si Duterte. Pero gumagawa kayo ng mga batas na, alam nyo, kung merong batas dito sa Pilipinas, hindi nalalabas yan. Kaso walang batas dito eh.
Kaya lumabas ang taong bayan para doon magreklamo. At doon sila nakakita ng liwanag. Dahil sa inyo, wala nang liwanag. Anong sabi ni Pablo? Wala po tayong personalan dito. Anong sabi ni Apostol Pablo? Ito ang sinasabi niya para sa inyo. Ikalawang Korinto 4:4. Hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan ng daigdig nito. May Diyos pala dito. Si Satanas po ang tinutukoy ni Pablo rito. Binulag ang mga isip. Kayo po, nabulag kayo. Nabulag kayo. Kayo nasa Korte Suprema. 13 kayo. Sino ang kayong kinikilala ninyong pohon? Hindi ba si Duterte? Diretsa ang salita. Si Duterte ang inyong pohon. Sinabi ni Sara, sasagutin ko yan. Dapat binigyan yung kalayaan si Sara. Pero hindi. Nung araw sa budget ng Vice President, andun si Sara. Tinatanong siya tungkol sa impeachment. Alam niyo ano sagot ni Sara? Nasa Korte Suprema na yan. Oh. Kita niyo, kayo ang tinuro eh. Pinatay po ninyo. Ngayon, dahil lumiral po yung batas sa ICC, inaarang na naman ninyo. Inaarang na naman ninyo. Mahawa po kayo sa batas. Huwag niyong lapastanganin ng batas. Kayo mismo, ang huling bara tinatakbuhan ng tao. Pero kayo mismo bumababoy sa batas. Anong klase kayong mga abogado? Tanong ko sa inyo, anong klase kayong abogado? Ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng kapayapaan. Kapayapaan. Peace. Kaya sabi ni Pablo, binulag kayo ng kasamahan ng daigdig na ito. Binulag kayo ni Satanas. Bakit po ganyan kayo? Ayaw niyo po ba talagang magkaroon ng kapayapaan ng bansang Pilipinas? Sa tingin ninyo, kung mahupo mo kaya ang Duterte ngayon, yung Sara, magkakaroon kaya ng kapayapaan ng Pilipinas? O, magkakaroon kaya ng kapayapaan? Ewan ko po sa inyo. O, anong sabi ni Pablo? Hindi sila sumasampalataya. O, wala po kayong paniwala sa Diyos eh. Yan ang totoo. Kung maniniwala lang kayo sa Diyos, ang gusto ng Diyos ay justice, justisya. Ilan yung pinatay ni Duterte? 30,000 ayon sa datos ng Philippine National Police. Oh. Si Duterte, namin niya eh. Pag nakahuli kayo, amunin nyo manlaban para mapatay na ninyo sila. Para wala ng problema pagpatay na sila. At ano pa, binabayaran pa yung pulis para pumatay. Isipin mo, masyado kayong uhaw sa dugo ng kapwa niyo Pilipino. Dapat ang gawin nyo, doon kayo magpunta sa Philippines. Sa Philippines eh. Arangin nyo yung mga barko ng China ron. Hindi eh. Kapwa Pilipino ninyo, pinapatay ninyo ang kanilang pag-asa. Oh. Di po ba totoo yan? Rally dito, rally doon. Ba't hindi kayo kumikibo? Sa panahon ngayon, di ba nagrally ang Iglesia ni Cristo? Ba't di kayo kumibo? Anong ang gandang rally na yan? Alisin nyo nakaupo. Ba't di kayo kumibo? Eh dahil ba yung papalit? Puon din ninyo? O, di po ba? Anong rally ng Iglesia ni Cristo? Transparency. Eh, yung mismo miyembro ng Iglesia ni Cristo, si Senador Rodante Marcoleta, yung kanyang salin at saka yung kanyang sosye, magkalaban.
Linabag niya yung batas. Ba't di kayo kumikibo? Dahil ba sa kapanalig ninyo yan? Oh, ba't di kayo kumikibo ngayon? Tuwirang linabag ni Rodante Marcoleta ang batas. Anong sagot ni Marcoleta dyan? Yung nagbigay sa akin ng tulong, ang sabi nila, huwag mo na kaming banggitin pa dyan. Bakit? Ganun ba yung nakalagay sa batas? Ang nakalagay sa Omnibus Election Code, ilagay mo yung pangalan, ilagay mo yung pera. Pero hindi ginawa eh. Ngayon, hindi kayo kumikibo. Hindi kayo kumikibo. Di ba tahimik kayo, Korte Suprema? Dapat kumibo kayo. Ipakita ninyo na patas ang Korte Suprema. Hindi eh. Kumikiling kayo. Kumikiling kayo. Di po ba? Huwag kayong kumiling. Kung ano po yung hinihingi ng taong bayan, ibigay ninyo. Anong gusto ng taong bayan? Katotohanan. Kapag ibinigay nyo po yung katotohanan, anong sabi ni Yesu? Anong sinabi ng ating Panginoong Jesucristo? Dito sa 1:8, ganito po ang mababasa natin. 8:22. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Katotohanan po ang gusto ng taong bayan. Yan din ang sinasabi ng Panginoong Yesus, katotohanan. Pero anong ginagawa nyo? Kumikiling nga po kayo eh. Bakit? Sila bang nagpapasweldo sa inyo? Ang mga Duterte? Hindi ba yung sweldo ninyo sa Korte Suprema ay nanggagaling sa bis ng taong bayan? Dapat yung taong bayan, ang sabi nga ni Pinoy, kayo ang boss ko. Kung walang kurap, walang mahirap. Hindi ba nilabag ni Duterte ang batas? Human right. Nilabag niya lahat. Lahat ng batas. Hindi nga kayo makakibo eh. Nang nilalabag ni Duterte ang batas. Ba't hindi kayo nagsasalita? Kasi nga, meron kayong pinapanigan, mga politikos. Alam niyo po, paano tayo magkakaroon ng kapayapaan kung kayong mga nasa hukuman? Ipinagpipray ko pa man din, sabi ko sana maliwanagan ng mga Korte Suprema, ang mga justices. Alam niyo, tawag sa inyo, justice. Yung mga nagretiro mga sa Korte Suprema, anong kanilang kategory? Ang tawag ng taong bayan, justice. Halimbawa, si Juan de la Cruz. Justice Juan de la Cruz. Hindi, Juan de la Cruz lang. Hindi. Naalala ko nung araw, nung magkaroon ako ng problema sa aking employer, anong doon sa mediation namin, nakalagay justice. Yung umawak ng kaso. Kung justice ka, ipatupad mo yung batas nang may katwiran. Hindi yung pumapanig ka. Hindi, ginagawa po ninyo eh. Kaya ang ating bansa, walang kapayapaan, walang katahimikan. Dahil po sa inyong kagagawan. Pero pinagpipray ko po kayo. Anong panalangin ko sa inyo? Na sana magliwanag ang inyong mga kaisipan. Sabi nga ni Sarah, sasagutin ko yan. Ba't hindi niyo binigay yung gusto niya? Bakit niyo pinigil yung gusto niya?
Oh. Nagpaliwanag naman ng Kongreso ang ginawa nila. Bakit ayaw nyo silang pakinggan? Ang sinunod nyo ang inyong sariling mandato, ang inyong sariling damdamin. Yan tanong lang po, magkano ba kaibigan? Magkano ang pinag-uusapan dyan? Nagtatanong lang. Nagtatanong lang. Kasi ang sabi ng taong bayan, pera-pera lang yan. Ang usapan, pera lang. Parang bidding. Hindi kaya ganun nangyayari po mga justices? Kanino pa kami tatakbo? Sa tingin niyo po? Kanino? Di ba sa Korte Suprema meron pa ba? Wala na. Ituro nyo nga kung meron. Para lahat ng tao doon na lang pumunta. Kaya sa ICC doon sila nagpunta kasi nga po wala kayong kibo sa panahon na yun. Kaya ginawa ng taong bayan, doon sila nagpunta at doon sila pinakinggan. Ewan ko sa inyo po, ano? Mga nag-aral naman kayo. Titulado naman kayo. Hindi ko alam. Bakit nangyayari po sa bansa natin yan? Di ba kayo nahawa sa bansang Pilipinas? Ngayon, umihira lang batas. Sabi ni Bongbong, batas, batas, batas. Hindi siya gumagamit ng kamay na bakal nga eh. Kaya nababagalan ng taong bayan. Ang tagal naman. Ewan ko. Kasi po, ewan ko, kung meron pa bang batas sa Pilipinas, di kayo kumikibo, tahimik kayo pagka doon sa panig ninyo. Pero nagpapasweldo sa inyo, yung taong bayan. Di po ba kayo naiiya niyan? Na kami mga taong bayan, taxpayer ang nagpapasweldo sa inyo? Dapat hindi po ganun eh. Dapat ang masunod po ang kapangyarihan ng Diyos. Anong sinasabi ni Apostol Pablo? Dito po sa Roma, ang sabi niya, babasahin ko. 13:1. Ang bawat tao dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaan ang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng pamahalaan, umiiral. Yang Korte Suprema, pamahalaan ba yan? Opo. Pero kung ganyan naman ang ginagawa ninyo, na kayo na lang yung ultimong korte na pwedeng lapitan ng taong bayan, kayo pa ang pumipigil sa mga batas. Kaya nga po sila tumakbo sa ICC. Sa ICC. Kasi nga po, tahimik kayo. Nakakabingi ang inyong katahimikan. Kaya wala po kapayapaan ang bansang Pilipinas. Mahawa naman po kayo, kayong mga justices. Ganda pa naman na tao sa inyo, justice. O baka naman injustice. Di kaya ganun, kaibigan? Ano po? Ika nga, bato-bato sa langit. Ang tamaan ay huwag magalit. Sinishare ko lang po ang Bible at sinishare ko lang po ang nangyayari sa ating kapaligiran. Kayo na po ang bahalang umusga. Kayo po, malaya kayo. Malaya tayo. Nasa inyo po yan. Kung gusto niyo kapayapaan ng ating bansang Pilipinas. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin na lahat po pala kaming mga tao, dapat kaming pailalim sa kapangyarihan ng namimimuno sa amin, gaya ng Presidente. Salamat po sa ngalan ni Jesus.
Amen. Kayo pong mga nanonood ng video ito, wala tayong personalan. Ang ginagawa ko mix Bible at yung aking nakikita, naririnig, napapanood sa balita. Minimix ko po yan. Ano po? Hanggang dun lang po yun. Walang personal. Ito po ang inyong kaibigan kay Brother Manny Bautista. Kasama ko po si Kuya Ronnie at Ate Dorcas sa Barangay 103, Sony, District 1, Tondo, Manila. God bless us all po. Bye-bye.